For Independence Day, MWell partnered with the Philippine Coast Guard for a medical mission in Barangay Navotas, Talim Island, Rizal today. And for details, we have mobile journalist Mary Mon Reyes. Mary Mon, okay, kamusta ang mission dyan, medical mission dyan sa Talim Island? Kung di nagkakamali, parang bibiyahe ka pa talaga dyan na by boat, di ba? Tama ba, Mary Mon? Okay, hindi pa yata ready si Mary Mon Reyes, ano? Oh. Mary Mon Reyes. Come in, Mary Mon. Ayan, mukhang naghahanda pa to si Mary Mon, ano? Naghahanda. Okay. Alright, ready ba ang kilay ni Mary Mon Reyes? Mary Mon, kamusta ang medical mission dyan? Magandang hapon sa inyo ngayon. Nagpa-pack up na actually lahat dito sa likuran ko. Ito kasi ang pinaka-medical mission na pinangunahan ng MWell in partnership with the Philippine Coast Guard at iba't iba pang mga asosasyon, especially mga healthcare workers natin and at saka mga sponsor. Yung ilan dito sa mga nakita nating sinetap, for example, dito merong general checkups, may laboratories, we have the ECG, urinalysis, meron dito yung consultation area. Kanina dito nakalagay yung para sa mga magpapa-check up ng grado ng kanilang mata at pagkatapos nun ay makakakuha ka mismo ng may grado ng salamin, reading glasses, pati eye drops sa mga mangangailangan. Bukod dyan, yung isa pa sa pinaka-highlight kasi dito ay yung telekonsulta ng MWell kung saan sa pamamagitan ng MWell app maaaring even after umalis itong team ng MWell magkaroon ng follow-through na check-ups or consultations yung mga taga-Talim Island. Ito kasi nandito tayo sa Barangay Navotas, Talim Island, Rizal. So, island to, 20 to 30 minutes away to from Binangonan, Rizal. So, ang pinakamagagawa mo doon, yan, naging may demo point dyan para sa mga gustong sumubok, is pwede kang magpakonsulta sa doktor, video call, audio call, and pwede mo talagang sabihin kung ano yung mga karamdaman pa na gusto mo sanang humingi pa ng assurance kay doc. Kung ano nga ba kung tama ba yung ginagawa mo, sakit ng ulo mo, tama ba yung iniinom mong gamot, or dapat mo na lang ba yun ipahinga. So far, ito na, nagpa-pack up na ang lahat. And mamaya, inaasahan na natin yung pagsakay na natin ng bangka. Pabalik na nga ng mainland Rizal. Pero ang pinaka nakita natin dito, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na senior citizens at saka PWDs, naginhawaan sila. Kasi ang pinaka-issue nila or concern nila dito, during times of emergency, meron namang barangay health workers dito. Pero ang problema kasi, kapag yung mas malala na yung kaso, yung sitwasyon o yung estado ng magiging pasyente, kailangan pa nilang isakay ng bangka. Again, 20 minutes, 30 minutes away. Nasabi pa nung isa nating nakausap, yung anak niya hinihika, muntik nang makritikal. Buti na lang nakaabot pa nung dinalangan nila, tinawid nila pabalik doon sa mainland ng Rizal. So far, ito na lang yung natitira talaga sa likuran ko. Naka-line up na sila for the teleconsultation. Then after that, pack up na and pagpapatuloy pa raw ng MWell itong kanilang medical missions sa iba't iba pang rehiyon at probinsya dito sa Pilipinas. Balik sa inyo. Alright. Mary Mon, ang sarap mag-cover ng mga taong ang ginagawa ay may kabuluhan talaga, no? Correct, totoo. Yung merong nagagawa, yung merong may purpose, hindi lang puro pangako, hindi lang puro satsat, kundi meron talagang gawa. Mary Mon, kanina nabanggit mo yung plano ng MWell na magsagawa pa ng mga medical mission sa ibang regions. Ano-ano ba yung mga yon? Wala pa sa ating sinasabi sa ngayon. Pero ang pinaka-tina-target kasi nila dito, yung mga far-fetched areas, yung malayo talaga sa kabihasnan, para hindi lang daw maiabot kasi meron din ditong ginagawang seminar para daw sa tamang pag-aalaga sa sarili, kundi gusto rin daw nila masimulan talaga yung continuing na access ng mga tao sa quality na medical services or health services. So what we're expecting sa mga susunod na medical missions nila, far-fetched areas, baka sa mga isla din yan, sa iba't ibang mga rehiyon, o kaya naman ay mga probinsya na possibly pwedeng pahirapan pa yung pagpunta doon, o kaya naman wala pang physical establishments, wala pang structures na clinics, health centers, o kaya naman ay ospital. Kaya pahirapan. At ang sinasabi pa dito ni Ms. Stella Rodriguez mula sa MWell, ang tinatarget din daw nila dito is yung health literacy. So bukod sa pag-offer nila ng medical services, yung pagtuturo din daw sa pangangalaga sa sarili, ang gusto nilang mahubog sa mga Pilipino para raw, kung alam na raw nila alagaan yung sarili nila, alam na rin daw nila alagaan yung mga mahal nila sa buhay. Pauline. Napakalaking bagay niyang mga ganyan, Mary Mon Reyes. May iniwan ba sila mga pasample?
Yan. Meron. Pero feel ko hindi tayo makakakuha ng sample dito. Pero nakalagay yung smartwatch dito ng MWell kung Yun, saan matatrack mo rin dyan yung heart rate mo. Makikita mo rin dyan yung mga gustong bumabon ng 10K steps, 20K steps. And makakonect mo rin ito sa cellphone mo and magagamit mo rin dyan yung MWell app. So dun sa MWell app, pwede kang mag-schedule ng appointment sa mga doktor, sa mga nurses, even estheticians. Depende na talaga yan kung sino yung accredited at partnered na natin ng mga wellness centers. And pinakatinuro din dito sa mga barangay health workers ng Talim Island, ito yan sila yung mga nakaitim, is kung paano nga gagamitin yung teleconsultation. Para nga raw pag alis ng MWell dito sa isla, maaari pa rin nilang maging keep in touch or kept in touch with our esteemed doctors. Maganda talaga yan, Mary Mon, ano? And if you just base it doon sa turnout today, mukhang napaka-successful talaga at maraming tumatangkilik, maraming pumunta dyan sa medical mission sa Talim Island. So it's a good sign, no? Sana mas maabot nila yung iba-ibang far-flung areas. Diyan sa Talim Island, marami din mga yung mga musiko, yung mga banda, mga marching bands. Yes, Oo, correct yan. Daming mahilig manorotot dyan. Yung mga brass instruments, mga trumpet, saxophone. Nagkaroon ng kabanda dati na galing siya sa Talim Island. Noong 19 years old siya, nilibre ko siya sa McDonald's. Sabi, kasarap pala din eh, sabi niya. Kaya, di ba, yung gaganda ng mga punto nila eh. Pero Mary Mon, mag-ingat ka dyan, lalong-lalo na ang biyahe nyo pabalik. Okay, thank you very much. That was mobile journalist Mary Mon Reyes.